Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Ngayong Semana Santa, ang isa sa pinakamahalagang aral ay pagpapatawad. Tama ka, Ryle. Kasabay niyan ang pagninilay-nilay at pagbabalik loob ng ating mga kapatid. Bawal po muna ang bangayan na walang katuturan. Pero kung hindi man maiwasan ng alitan para sa katotohanan, Sa huli, kapatawaran sa pagitan ng dalawang panig ang ninanais nating makamtan. Tuloy po kayo dito sa Face to Face Harapan. Bawal ang mahina ang loob. Dapat palaging may strong support system ang maasahan sa pagbibigay ng mga payong dapat isinasabuhay harapang tagapayo. pagsunod sa batas ang lagi niyang advice, our legal expert, Attorney Lorna Kapunan. Maging mabuting tao ang palagi niyang payo. Our love expert, Dr. Love Brother June Banag. Unahin ang kalusugang pangkaisipan. Paalala naman niya ni Dr. Camille Garcia. At syempre, sino ba ang hindi magpapatinag sa paghahanap ng solusyon sa mga awayan sa barangay? Ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Huwag na natin simulan yan. Baka hindi ko mapanindigan. Ngayon lang yan. What a beautiful morning! What a beautiful day! Wow! Ang bisita natin ngayong araw, nagkasiraan ng dahil sa... Oy, kakaiba ito. Abuloy sa patay. Tinulungan niya ang kaibigan na mangolekta ng donasyon at abuloy, pero ang ending, siya pang napasama. Kasi kulang daw. Saan napunta yung ibang abuloy? Ayon ang tanong. So, siya umano ang pinagbintangang may sala sa naabong abuloy. Wow, Pongkan, ang lakas ng loob mo. Ako na nga itong niloko mo, abot sa abulin ng lolo ko, ako pa yung nireklamo mo. Si Pongkan ay nagmalasakit para sa kaibigan na si Chen Chen. Pero siya ay pinagbintangan na kumuha ng kalahati ng abuloy. Chen, mag-move on ka na. Tigilan mo na si Pongkan. Total, humingi na siya sa'yo ng sorry. Nagkakayos na kayo. Tigilan mo na yung pagmumura at pagsugod sa bahay nila. Magsabi na kaya ng katotohanan para matigil na ang kanilang suguran. Naku, namatayan na nga. Nagkaganito pa, di ba? Yung abuloy talaga, alam mo, pinagmumulan din yan ng problema, totoo yan. no? Di ba, no? Baka Kasi bumangon yan. Ha? Baka bumangon. Baka bumangon yung patay, oo nga. Kasi dapat yung kumukuha ng abuloy, inaatasan yan o kaya diretso na sa pamilya. Bakit kasi iba pa yung tumatanggap ng abuloy? Ngayon, siya raw ang palaging sinisinghalan, inaambahan at minumura pa ng kanyang inirereklamo. O eto na, si Pongkan, ang pangalan niya. Pongkan, humarap ka na! Okay, Pongkan. Anong nangyari? Anong problema? Kasi nireklamo ko po yung kaibigan ko, yung kapitbahay po namin na si Chen Chen. Lagi niya po akong minumura tuwing nakikita niya ako, lalo na po kapag dumadaan po ko sa lugar nila. Bakit? Hindi ko po alam may dahilan, pero ang natatandaan ko lang po, yung tinulungan ko yung lolo niya, nung namatay yung lolo niya, tinulungan ko siya. Nung namatay ang lolo nila, ikaw ba yung inatasan nila para tumanggap ng mga abuloy? Opo, kasi po naawa po ko sa kanila kasi walang-wala po talaga sila in that time na yon. Ikaw ang nangongolekta? Opo, sa mga kapitbahay, saka doon po sa mga politikong tumatakbo po kasi wala po silang katuwang at marunong na mag-aasikaso po para po sa ganon. Ay, naku, alam mo, delikado yung ganon, di ba?
Delikado yung ganun kasi malamang talaga dyan pagbibintangan ka. At wala naman po sa isipan ko na pag-iisipan po nila ako ng ganung kasama kasi tumulong lang po ako. So nalaman ko na lang po yun pagkalipas po ng mga ilang araw kasi matagal pong ibinurol po yung patay eh. Inabot po ng halos 1 month. 40 days po talaga kasi wala po talaga. Bakit naman 1 month siya nakaburol? Walang pera pang libing? Wala po talaga totally, dahil wala po totally nagkatawa po sa pamilya po nila. Yung apo, wala rin po. At pagka natatanggap mo yung mga abuloy, Nung nakolekta ko po lahat ng abuloy, may kasama naman po ako habang nangongolekta. Yung isa ko pong kaibigan, dahil hindi ko po kaya yung mag-isa, at saka yung lalo yung haharap sa politika, yung mga dapat asikasuhin, tatakbo. Kaya nag-ano po ako ng kasama. Tapos nung pagbibigay po namin, sa nanay po namin binibigay, total po namin, binibigay po namin yung listahan, yung may pirma po ng mga nagbigay ng abuloy, kung sino po yung mga politika na nagbigay din po. Kompleto po. okay. Ang tanong ko lang dyan, nakamagkano lahat? Bali po ang inabot po ng total nung kolekta po namin nasa 8,000 daw, 8,000 po. Ang binibintang po nila sa amin na mas malaki pa raw po yung nakuha namin o yung nahita namin o ninakaw namin sa abuloy. So kalahati no, na masigit pa daw yung ninakaw namin na nakarating po sa kanila. Yan ang problema kasi paano mo patutunayan na hindi ka nangupit, di ba? At paano mo patutunayan na, paano naman din nila patutunayan na nangupit ka. So, pakita nga ng ating ebidensya. Ryle, andyan yung listahan. Ito po yung itsura ng listahan ng mga abuloy. Nasulat kamay lang din nila, no? May pangalan. Yung iba mayroong pirma. Yung iba may pirma. May 200, may 150, may 80, may 40 pesos, 30 pesos. Ayan. So lahat ito, 5,000 plus 3,000, 8,000. Sinasabi nila, kulang. Kulang po, na mas mahigit pa raw po dyan yung nanakaw daw po namin. Ano naman ang basehan nila doon? Yun nga po sinasabi ko po sa kanila na wala naman po silang katibayan at huwag po silang makinig sa mga sabi-sabi kasi hindi naman po sila ang kasama ko nung aktual na nangongolekta naman po kami. May kasama naman po ako. Oo, eto na. Yan ang kanyang panig. Okay? Ang panig ni Pongkan. Eto naman, ang kabilang panig. Siya raw ang palamura at agresibo sa tuwing nakikita si Pongkan. Ano ang kanyang katibayan na talagang nangupit ng abuloy itong si Pongkan? Chen, humarap ka na. Oy, ako. Okay. So, Chen, matagal na kayong magkaibigan. Opo. Oo. So, totoo bang pinagkatiwalaan mo siya na mangalap ng abuloy? Apo. Condolences pala, nailibing nyo na yung lolo mo. Apo, tapos. Okay, so, eto harapang tanong. Totoo bang wala ka namang katibayan na nangupit siya ng abuloy pero sobra-sobra ang panghahamak mo kay Pongkan? Sagutin mo yan. Ang depensa mo sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. So, ang ating harapang tanong, so Chen, bakit ba talagang sukdulan yung galit mo kay Pongkan? Dahil din po na siniraan po niya ako sa amo ko. May pinanggagalingan pang iba. Opo. Siniraan ka niya sa amo mo. Sa anong trabaho? Caregiver po. Caregiver. Nagsumbong po siya sa amo ko na may inom daw po ako hanggang madaling araw, kaya nalilate daw po ako pumasok. Totoo naman yun, umiinom ka eh. Bakit kailangan mo siyang sabihan yun sa amo niya? Hindi kasi yung amo niya po, yung binabantayan niya, yung anak niyo, kakilala ko po, kaibigan po namin. Nagdaing lang po ng problema na hindi nababantayan ng maayos yung nanay niya. Sabi ko, nakakainuman namin yung bakla na yung hayop na yun. Nagpapapunta pa kayo ng lalaki sa ortang trabaho niya eh. Talaga naman nakikita namin eh. Dinay mo pa. Okay, so natanggal ka sa trabaho. Opo, dahil po sa katismisan yan. Ayun, okay. So ngayon, talagang inatasan niyo siya na pwede siyang mangalap ng donasyon. Opo. Kasi hindi naman po namin spec na yung pera po na pinangabuloy po namin na kulang po yung binigay po nila sa amin. Tapos binigyan pa po siya ng nanay ko ng 1,000 para magati sila ng kasama niya. Tapos spec po na kulang po yung pera na binigay sa amin.
Okay. So, eto, dito sa listahan, nakasulat, 8,000. Apo. So, diretso naman napunta yung 8,000 sa inyo. Ano yung hinala ninyo na magkano nakuha nila talaga? Kalahati lang po yung binigay nila sa amin kasi mayroon pa pong pangalawa na papel na binigay po niya sa amin pero wala pong sa amin yung papel na ano. Bali, 4 po yung papel pero 2 lang po binigay sa amin. 4 yung papel So, meron pa na hindi na-declare. na hindi pa nadedeklara. Ganun ba yun? Ano naman, magkano naman daw yun? Bali, 20 po lahat. 20 lahat? Apo. Yung 2 papel na yon. So, 28 dapat. Apo. 28 dapat. Sino naman na nagsabi sa inyo nun? Kaibigan po ng mama ko, nagsabi po sa amin na siya daw po na mayroon pa daw po siyang pinuntahan na ibang tao na nagabuli siya na para maano po yung sa kaso ng lolo ko. So, ano yung totoo ba yung Pongkan? Hindi po, lagi po kasama yun eh. Tsaka paano mo papatunayan eh, wala ka naman doon pag nangungulekta kami, sabi lang sa'yo yun. Oo. Meron pong stigo na pinagatian po nila ng kasama niya yung pera. Na kinupit po nila yung pera. Oh, wow. Malaking bagay yun. So, tigsa 10,000 sila. Alam Hindi mo? po, yung pinag-attempt po namin, yung binigay po na 1,000, tag-limandaan po kami, baka yung po yung nakita nila. Dahil binigyan ko rin po yung kasama ko, dahil nagpagod din po yun. Ayun. Ang problema ngayon, paano yan patutunayan? Di ba, no? Paano patutunayan? Kasi walang mga resi-resibo. Pero kung meron kang testigo, baka sakaling pwede puntahan yung mga taong yun na nagbigay talaga. Yung mga pangalan na wala dito, pag nalaman ninyo kung sino yung mga yun, pupuntahan nyo ngayon yun. Totoo ba nagbigay kayo sa amin? Kasi wala kayo dito sa listahan. Diyan na yung hulihan. Sino sa palagay nyo ang nagsasabi ng totoo? Sino sa kanila ang tunay na may sala? Handa na rin magbigay ng kani-kanilang kwento ang mga kakampi ni Pongkan at Chen Chen. Magbabalik ang Face to Face Harapan! Face to face, feel mo face to face. Eto na ang kampihan kasi ang problema po natin sa kasong ito ngayong umaga ay wala silang mga testigo at ebidensya pero eto na, mga magpapatotoo. Maging sapat naman kaya makita natin ang katotohanan, siya naman daw ang aktwal na nakakita ng halaga ng abuloy na ibinigay ni Pongkan sa nanay ni Chen Chen. Ang kasakasama ni Pongkan sa pangangalap, si JR, humarap ka na! Delikado. Oh, bakit? Anong problema, JR? Huminahon ka. O huminahon ka. Mabigat yung upuan. Hawak ng papel ng listahan. Oo. Sa ako lang din po nagpapapirma ng listahan sa mga tao. Oh. Tapos sabihin niyo po sa amin na meron pang-apat na 2 papel na nawawala. Tapos yung kulang yung halaga. Ako nagpapapirma, alam ko yung bilang. Sa kaharap si Pongkan yung bibilang. Kaharap ako, kaya imposible yung sinasabi mo sa amin na higit pa doon sa 8,000. Oh. Hindi kaya pwedeng yung sinasabi ni Chen Chen na nanananghalian ka, tapos nag-isa si Pongkan, nanangalap, hindi mo alam. Hindi ko po kasi, bilang pong kaibigan, tiwala po ako sa kanya. Kasi po pag nasira po siya, masira ako. Oo. Kasi parang kinampihan ko siya sa ginawa niya mali. Kaya tiwala po kay Pongkan. Paano kaya mapapatunayan na walang ibang papel, walang ibang nakalap? Yun lang po yung binigay ko po talaga sa kanila. Ang ano ko lang po, hindi nila nakita yung hirap namin at yung pagod namin. Lalo po pagka pumupunta po kami sa mga tumatakbo, yung pabalik-balik kami. Maraming taong nakaalam, yung pangalan po namin, silang-sila, na tuwing lalabas kami o kaya may patay, pinagtutuksuhan kami na magnanakaw kami, wala kaming awa. Saka mahirap po yung makikiusap ka sa mga tao. Kasi po, unang-una po, hindi po kami mismo yung namatayan. Kumbaga, representative lang po kami. Mga wala po silang utang na loob. Kumbaga, naawa po kami, tumulong po kami. So, ikaw ay hindi kumbinsido. Talagang para sa inyo ay meron talagang ibang nakalap na hindi binigay. Yun din ang sinasabi ng kanyang kakampi, no? O eto na, may kakampi rin si Chen Chen. Ang anak pa raw niya ang dapat ang nagreklamo dito sa face to face at hindi itong si Pongkan.
Eto na, Osang, humarap ka na. Nanay, kayo po ang ina ni Chen. Yung tatay po ninyo ang namatay. Opo. Bakit po kayo naiiyak? Meron po nagsabi sa akin, kaibigan ko po na apat na papel po, dalawa lang po binigyan. Na nagbigay po yung kaibigan ko. Sinabi po sa akin na hindi po nila binigay po lahat. Hindi binigay lahat? Okay. So, ang pinag-uusapan natin dito, ebidensya, ano? Opo. So, ano ba yung ebidensya po ninyo na talagang nangupit, kumbaga? Opo, ganyan na po. Opo, ano pong ebidensya ninyo? Kasi apat na papel po yung binigay namin. Napabot sa kanila, ano sila, binigyan ko na po sila na 1,000. Kinupot pa po nila yung sobra. Hindi posible. Ako yung nagpapapirma sa mga tao na pupuntahan namin. Dalawang papel lang nakikita ko lang. Wala ka doon eh. Umalik kumain kayo eh. Tapos nagsabi sa akin, yung kaibigan ko, yung nagbigay daw siya ng ambulay, 200, pero walang pangalan nakalista sa pang-apat. Pumunta po si Pongkan dun sa iba na nagpalista pa daw po siya ng iba kasi wala daw po siya. Kasi kumain po doon, nagpaalam na kumain kasi tanghalian na. Nag-solicit pa po si Pongkan na iba. Kaya po naging dalawa po yung papel. Kaya kinausap nyo kami, nung time na nalaman yung ganyan, hindi yung kung kailan na lang na pumunta kami ng bago maguling lamay, ipinagtabuyan nyo kami, kung ano sinasabi nyo sa amin, sana kinuha nyo yung side namin. Hindi yung gano'n na ginano nyo kami, pinapukulan nyo kami, daming tao. Sana sinabi nyo sa amin, hindi namin alam na gano'n pala. So, nagkataon, meron tayong nahanap ng isang nag-abuloy na nandito. Opo. Pero ayon sa kanya, wala ang pangalan niya dito sa listahan. O, alamin lang natin. Si Bok nandito. Bok, tumayo ka nga, Bok. Ayan, tapos Kuya Bok. Ano ka rito? Gusto ko lang... Hindi, ano ka rito? Wala ka nung nagbigay ako ng abuloy, Hindi. wala ka ron. Ako lang yung tigalista. Siya mag-isa lang yung nandun. Wala ka namang Wala natatandaan mo sa akin. Wala yun. Wala akong matandaan. Umabot sa apat na papel yung listahan ng abuloy, wala ka ron. Imposible yun kasi ako lang yung Hindi hindi ka sa kasama. pangalan. Siya lang mag-isa, nangihingi ng abuloy. Wala niyo akong matandaan. O, yung apat na papel na nakita mo ay puno ng pangalan. Opo. Oh. Nangya ka? Oh. Sinisira mo yung pangalan ko. Sinisira mo yung pangalan ko. So, kumbaga hindi alam ni JR. Sinisira mo ko, mingi ka ng tulong, tapos sisirain mo pala ako. Oo. So, hindi alam ni JR. Nangya ka pala. Oo. Kasi Nakita ko sinan. Maano yung loob ko. Oo. Walang niya ka pala. Pabayaan mo na, JR. Sinisira ako sa'yo. So, Bok, nakita mo talaga yung dalawang ganito pa. Yung dalawa pang papel. Oo, napuno ng pangalan. O, so eto, Pongkan. Ano ba yan? Dala ba ng pangangailangan yan? Meron ka bang gustong sabihin? Meron ka bang gustong ipaliwanag? Wala kaming panghuhusga dito, ha? Alam naman natin, lahat tayo nangangailangan. Oo. Lahat tayo nangangailangan. So, hindi tayo nanguhusga. Layang iyak mo. Layang iyak mo. Oo. Natakot po kasi ako na dahil bigla po ako siningil ng mga pinagkakautangan ko ng panahon. Kasalanan namin? Pagpupulong po Kasalanan namin? Nakikinamin ako, alam mo ba ito ang nakikinamin? Kasi ako dinamin mo sa kanila. Okay. Magkano ang pinag-uusapan natin? Desperado po ako. Magkano? Medyo malaki po. Kaya nga, sige, magkano yon? Nasa 13,000 po yun. Hindi, itong mga nakuha mong abuloy na hindi mo na-entrega. Mga 13,000 po. Mga 13? Opo. Mga 13, ayun. Pero alam nyo, sa lahat ng mga pagkakamali ng mga tao, meron talagang pinanggagalingan yun. No? Doon natin makukuha yung huhugutan natin ng kapatawaran. Di ba? Masakit, pero ito rin, tao lang din yan eh. Para sa akin talaga medyo maling-mali yung pagkakatiwalaan mo yung mga ngalap ng pera. Tukso yan eh. Para ka na rin nag-iwan ng 1,000 piso sa kalye.
Di ba? Ano yon, Attorney Lorna? Theft yan, di ba? Pag nanakaw. Hindi lang theft, parang estafa, no? Kasi may element, may element of trust and confidence. Pag may element of trust and confidence, hindi. Kasi yung mga nag-donate sa kanya, yung nagbigay sa kanila, through him, merong binigyan na faith and confidence sa kanya. So parang estafa yan. Ayun. Pero ang kulang dito, yung ebidensya ng papel. Correct. Oo, kasi it's his word against his. Pero, minarapat ni Pongkan na umamin na lang. Okay. So, para kung hindi niya kinailangang gawin 'yon. Pero siguro konsyensya na lang din niya. Yeah. Hindi na rin niya kayang dalhin. Ano, tama ba, Pongkan, no? Oo. Ito talaga, nagigit lang po. Wala akong pagpipilihan kasi nung time na yun. Pero to his credit, ang confession or admission, nagpapaliit, kung may kaso, nagpapaliit ng penalty. Okay. Mitigating circumstance ang tawag dyan. So, ang tanong natin ngayon dito sa mga sausawero at sausawera, dapat bang patawarin nitong grupong ito si Pongkan? Ayan, di ba? Dahil nakita naman natin, umamin, meron ding pangangailangan, pero hindi tama ang ginawa. So, magkakapatawaran ba sila? Malalaman po natin yan. Susunod sa usawan na dito sa Face to Face Harapan. Face to face, sino si Pin mo face to face. Nako, dito po sa istorya natin ngayon, ang daming elemento, ano, merong magkaibigan na ang pakiramdam ni JR, tinraidor siya ng kanyang pinagkatiwalaan, nasira din ang kanyang reputasyon, hindi ba? Na pagkaitan ng kailangang pera, ng mga namatayan, may nawalan ng trabaho, nasira din reputasyon. Ito namang isa nangangailangan sa buhay, natukso, ayun. Ito, marami talaga po itong elemento, itong telenovela natin ngayong umaga. Okay. So, ano sa palagay mo, dapat ba silang magpatawad? Tingin mo lang. Para sa akin natin ko rin, no? Yeah, siguro, pwede. Everyone naman talaga nagkakamali. Siguro yung patawad, mabigat sa atin, pero mas maganda magpatawad na tayo kaysa habang buhay natin siyang dalhin. Tapos yung nagkasala siguro, kung ano mo yung kasalanan niya, siguro dapat niya pagbayaran dun sa nagawan niya. Lalo na yan, kung yan, pinansyal, pera yan, siguro, in time, siguro dandanin niya na maibigay, maibalik man lang kahit papaano. Yung mga dapat sa kanila at hindi kanya. Correct. Lilinawin lang po namin, ha, na hindi po namin pinilit. Nakita nyo naman po, hindi namin pinilit si Pongkan na umamin. Ang sabi lang namin, ano ang masasabi niya doon sa sinasabi ni Bok. Nagulat din ako na umamin si Pongkan. Pongkan, bakit nilabas mo na rin yung totoo? Kaya kasi, matagal ko na pong gusto sabihin sa kanila. Kaso nga lang, nauna po ako ng takot sa kaba. Hindi ko na makagustuhan yung nangyari sa inyo. Hindi ko na makagustuhan talaga. Tarang-tarang ako natakot kasi ako na makulong sa mga utang ko. Sana mapatawad niyo ako. Hindi ko naman talaga ginusto po. Pero bakit kailangan mo ko saraan sa amo ko? Siguro pwede mo rin kausapin yung amo niya, ano, Pongkan. Opo. Diba, yung amo mo, pwede niyang kausapin na ganun lang talaga ang nangyari. Para pwede ka ma-hire ulit. Diba? Opo. Ikaw, ano, Ryle? Anong tingin mo? Maski naman ako, ate ko rin magagalit ako eh. Hindi ko rin alam kung makakapagpatawad ako kasi kamag-anak ko yung namatay, yung abuloy ginamit sa iba. But, malaking bagay na umamin si Pongkan, lumuhod sa telebisyon, pero walang shortcut sa buhay. Kung naging open man siya sa kaibigan niya, tinuturing niya mga kaibigan, baka natulungan pa siya. Diba? Natulungan pa siya. Totoo yan. Tingnan natin ang opinion nitong mga sausawero at sausawera natin, ha. Paano ba mareresolba ito? Para po sa akin, nagkamali po yung tao, pero umamin naman po siya. And siguro, hindi
ngayon, hindi nyo siya mapapatawad ngayon. Pero sana in the future, magkaroon ng space sa mga puso nyo na mapatawad siya. Dahil lahat naman po ng tao nagkakamali. And lahat ng tao deserve din ng second chance. And sana po yung mga pang-aamba, paninira, pamumura, sana idaan na lang natin yun sa due process. Like, pwede tayong pumunta sa barangay, magpa-blotter tayo, ireklamo natin. Hindi na yung sa kalye natin siya dinadaan. Para sa akin naman po, matagal po talaga magpatawad, lalo na kung ganyan kabigat yung nangyari. And since namatayan po sila, for me po, sana nung una pa lang po, Sir Pongkan, sinabi nyo na po, para hindi rin po kayo yung nahihirapan, hindi rin po kayo yung may dinadala na ganyan. And naapektuhan rin po kasi yung ibang tao. And sana hindi na kayo umabot dito sa puntong nandito kayo and lumuluhod po kayo sa kanila dahil lang po sa ginawa nyo. Yan, dyan ako tayo. Doc Camille, anong tingin mo? Kasi parang yung mali, dinagdagan ng mali. Pagka gumawa ka ng kasalanan, kung minsan, ang tanging paraan mo ay mali na naman. Totoo yun, Ate Coring. At saka nakakalungkot para sabihin natin na yung ginagawa mong paraan, makakabuti ba? Pero titignan mo kung paano ginawa yun, talagang lalabas, sobrang mali. Siguro pagdating sa ganitong pagkakataon, no, Ate Coring, yung pagpapatawad, doesn't mean na you're condoning the action na ginawa niya. At the same time, malilesen yung harm na ginawa niya sa ibang tao. Pero kung tayo ay nagpapatawad, ito yung nakaka-release dun ng pain and anger na naramdaman natin na parang it's really betrayal on the part na ginawa nitong si Pongkan. So, it's always not an excuse na makaramdam tayo ng ganito. Pero para magpatawad tayo, it's one way for us to express na mawala yung pain, mawala yung anger na nararamdaman natin. Kaya nga, kasi tayo po'y pinapanood ngayon ng Lunes Santo, no? Lunes Santo ngayon. So, Dr. Love, ano sa palagay mo ang dapat na maging ending nito? Ate Coring, kanina ko pa pinagninilayan ang daming aral na makukuha dito, no? Kay JR, naunawaan ko yung damdamin mo that you felt betrayed. Para kang si Jesus na ipinagkanulo ng kaibigan mo sa halagang 30 pirasong pilak. Galit na galit ka. Dito sa mag-ina, alam ko rin ang pain nyo dahil namatayan kayo. Kay Pongkan, hindi kita dinidiin, ha? Sa amin lugar sa Taguig, meron kaming kasabihan, ang pinaka-immoral na magagawa ng isang tao ay gamitin ang pera para sa patay. Gawin mo na raw yan sa iba, pero yung pera ng patay, huwag mong pakialaman, no? Kasi daw, imbis sa blessing ang matanggap mo, curse, sumpa ang matatanggap mo. May pagpapatawad na hindi na natin kailangang madinig ang paghingi niya ng tawad sapagkat naniniwala tayo sa biyaya ng Diyos at sa dahilan ng pagkamatay ni Jesus sa krus, na hindi naman siya dapat mamatay sa krus dahil tayo ang may kasalanan. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, isinugo niya ang anak niya para ang kamatayan na para sa atin ay mapunta kay Jesus at mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan dahilan sa pagpapatawad, forgiveness. JR at sa inyong mag-ina at kay Bok, ang inihiling ko sa inyo sa panahong ito ng Semana Santa, ang tunay na spiritu ng pagpapatawad sa isang taong humihingi ng kapatawaran. Ate Coring. Thank you very much, Dr. Love. Beautiful, beautiful. Akmang-akma sa panahon. So, Attorney Lorna, ano ito? Sino ang may mas mabigat na kasalanan sa batas? Ang nagkalat ng chismis para matanggal ang trabaho o yung kumuha ng pera para sa abuloy ng patay? Depende yan sa intensyon, Pero kasi Holy Week ngayon, huwag na nating pag-usapan ng batas. Pag-usapan natin ang tinatawag na yung forever debate between mercy and justice, Kung minsan, mas matimbang ang mercy. Even pati yung justice system natin, yung tinatawag na pillars of justice. Pagkatapos ng conviction, merong reformation, merong rehabilitation. Ibig sabihin nun, kino-confirm ng justice system natin na you condemn the crime but do not condemn the criminal.
ngayon sa panahon ng Holy Week, emphasize natin na even the Lord Himself said, anong sabi niya? Lord, forgive them, for they know not what they do. So, kung ganyan ang Lord natin, na hirap, nailed to the cross, betrayed by His loyal disciple, tayo pa, na humans lang tayo. Hindi ko sinasabi na absolved ka. Ang sinasabi ko, yung iyong feeling ng guilt at yung voluntary confession on national TV, dapat i-appreciate naman ng mga nandito sa studio. Thank you, Attorney Lorna. Naku, ano ang ending dito sa napaka-masalimuot at madramang eksena? Nagsimula ang alitan sa Abuloy, na itinatangging kinupit ni Pongkan, kinalaunan may testigo at siya'y umamin. So ngayon, ang tanong, magkakapatawaran ba sila? Lalo't ngayon na tayo po'y nagdinilay at Semana Santa. Anong ending? Eto na po, sa pagbabalik yan ng Face to Face Harapan. Face to face, si Mama, pin mo face to face. Okay, so matapos nating marinig ang lahat ng mga pangaral ng ating harapang tagapayo at opinyon ng ating mga sausawero, so alam mo naman dito, Pongkan, kami ay hindi nanguhusga. Hindi kami nanguhusga dito. Kasi alam namin, alam ko na yung hirap ng buhay, pangangailangan ng tao, yung tukso, yung mga sistemang mali na hindi kayo dapat nagtitiwala basta-basta, yung medyo nagtiwala, tapos na-traidor, etc., etc. Lahat tayo nagkakamali. Sa totoo lang. Pero ang pagkakamali, pwede naman pansamantala lang yan. Hindi naman kailangan habang buhay, meron tayong panguhusga, hindi ba? Okay, so para makatulong na lang kay Pongkan at syempre dito sa pamilyang ito. Una, si Pongkan, may counseling ka dito kay Doc Camille. Para hindi tayo nakakaisip ng kung ano-ano pagka masyado na tayo naiipit. At ilapit ka namin sa barangay, anong pwedeng ibigay na trabaho. Ito naman si JR, dalhin mo lahat ng paninda mo, ubusin ko. Mamimili ako. Pero kailangan mong bumalik, pipilian ko pa yon. Huwag ka naman magdadala ng 10 truck. Bibilang ko lang mga cameraman dito. Di ba? Right. Dito naman kay Osang at kay Cheche, may 13,000, di ba, na nawawala. Yung 10, ako na magbabalik sa inyo. Okay? Yung 10, ako na magbabalik sa inyo. Ang pangako ni Pongkan, kakausapin niya yung amo mo para maibalik ka sa trabaho. Tama, Pongkan? Ikaw nang bahala dun, Hindi naman kayo kailangang super best friend na ulit. Basta ang importante, nagkakapatawaran na kayo. At wala nang magsasalita. Dahil inayos na natin dito. At lahat naman tayo nagkatulungan. Ngayong Semana Santa, yan ngayon ang ating pag-uusapan, ang kapatawaran. Okay? Hindi ko na kayo pipiliting Hindi ko na kayo pipiliting magyakapan dito dahil medyo masakit ang nangyari. Ang importante, nasa puso ninyo. Okay? Pongkan, salamat. Ayan. Meron tayong anonymous donor para kay Pongkan. 5,000. Nagkaroon ka na... hindi ako yan, Yan ay galing lahat sa Panginoon. Talaga. Kung hindi dahil sa kanya, wala rin kami pamimigay. Tama? Okay. Ito ang madalas kong sabihin. Sa edad kong ito, dito na nahahalata ang aking edad. Sabi nga nila, to err is human, but to forgive is divine. Sa Tagalog, ang magkamali ay dahil tayo lahat ay tao lamang. Pero ang pagpapatawad ay kabanalan. Makadiyos. Bakit ganun ang pagkakasabi nun? Kasi napakahirap po talaga magpatawad, di po ba? Ang hirap magpatawad. Lalo't dinagdagan pa ng iba't ibang kasalanan o atraso tulad ng ginawa kay Chen.
Halos Diyos lamang ang kayang magbigay ng ganyang klasing kapatawaran sa matinding kasalanan. Pero ito, pakinggan nyo yung kwento ko. May isang celebrity kaming kakilala. Kilala nyo rin ito, Donita Ryle. Pinatay ang kanyang ina. Murder. Murder. Ano ang kanyang ginawa? Pinuntahan pa niya sa Muntinlupa ang nakapatay sa nanay niya para lang patawarin yung kriminal. Nung tanungin namin siya bakit niya ginawa yon, sabi niya, kasi ito lang ang magbibigay sa akin ng tunay na katahimikan. Kasi ang hindi magpatawad ay kasalanan din. Diba? Kasi tao ka lang din eh, hindi ka naman perpekto. Diba? Ang pinakamahalaga ay mayroong tunay na pagsisisi at may natutunan na maganda sa karanasan. Iwaksi ang galit sa kalooban at ipagdiwang ang kapatawaran. Okay? Yay! Happy Holy Week to everybody! Maligaya at banal na Semana Santa sa inyong lahat. Ako po ang inyong Ate Coring nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Ayan! Thank you po! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sabutin, tama o mali. Galit, bate. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face up. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo magharapan sa bawat katanungan. Aminan, Pagtiwala o wala na? Iniwan niya po ako nung nalaman niya nga pong buntis nga po ako. Kasi hindi ko po alam kung saan ako tatakbo. Tinitiis mo? Tinitiis ko po kasi mahal ko. Bakit mo naman siya iniwan nung nabuntis siya? Hindi na ako nakapagtimpe.